Para sa mga taong gustong magpahinga mula sa trabaho, gustong mag-move on o hanapin ang sarili, beach ang isa sa mga paborito nating takbuhan. Kaya para sa mga celebrities na hectic ang schedule dahil sa mga taping, endorsement, hosting at guesting, ang pag-invest sa bahay na malapit sa beach ay kapaki-pakinabang para sa kanila. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang pinakamagandang beach house ng mga artista. Enrique Hill. Bumili siya ng beach house noong 2016 sa Anilao, Mabini, Batangas at malapit ito sa magagandang diving spots. Ito ay may 5 palapag at mayroon din siyang malaking bangka na nakaangkla sa tapat ng kanyang bahay. Sa ground floor nito ay may maluwang na garden at gaming area. Matatagpuan sa second floor ang infinity pool at nasa third floor naman ang jacuzzi. Mula sa maluluwang na kwarto at roof deck ay kitang-kita ang magandang tanawin ng karagatan at kabundukan. Ngayon ay binibenta na ito ni Enrique sa halagang 80 million pesos para magamit ang pera sa negosyo. Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos. Bakawan ang tawag ng celebrity power couple sa kanilang beach house sa Batangas. Nasa 3 oras ang biyahe ang layo nito sa Maynila, ngunit pinili nilang bilhin ito upang mapalapit sa nature ang kanilang mga anak dahil na rin mapuno ang kanilang property na ito. Espesyal ang bonding moments nila sa lugar na ito dahil dito nila natuturuan ng mga bata na mag-alaga ng mga hayop at mga halaman at bawal rin ang gadgets tuwing nandito sila. Pwede ring ma-enjoy ang kayak, paddleboard, snorkeling at ang kanilang sariling swimming pool. Zoren Legaspi at Carmina Villaruel. Ang celebrity couple ay bumili ng beach house sa Nasugbu, Batangas. Ito ang paboritong puntahan ng buong pamilya tuwing weekends o kapag break sa trabaho. Dito rin ginanap ang bonggang 16th birthday celebration ng kanilang kambal na anak. Paboritong bonding area ng mag-amang Zoren at Mavi ang basketball court at sa workout area naman ang mag-inang sina Carmina at Cassie. Mayroon din itong napakagandang infinity pool na paborito ng mga bumibisitang kamag-anak at kaibigan at na-e-enjoy rin nila ang beach dahil ilang metro lamang ang layo nito mula sa bahay. Manny Pacquiao. Siya ay nagpagawa ng isang private beach house sa bayan ng Glan, Sarangani Province noong 2013. Mayroon itong main house na para sa kanilang pamilya at 2 villas, isa para sa mga kamag-anak ni Jinky at isa naman para sa mga kamag-anak ni Manny. Pwede ring mag-swimming sa kanilang infinity pool na nasa tabi ng function room at game room na tinatawag nilang bulwagan. Napakaganda rin ng mga pananim at landscape sa paligid na nilagyan pa ng pond. Ilang metro sa karagatan ay mararating mo ang kanilang konkretong gazebo gamit ang nakataas na walkway. Gabby Concepcion. Ang pagmamahal niya sa dagat ang nag-udyok sa kanya na bumili ng kanyang beachfront dream house sa Lobo, Batangas. Nasa 3 oras lamang ang layo nito sa Maynila, kaya tuwing pahinga sa trabaho ay dito siya pumupunta kasama ang pamilya. Mayroon siya ritong sariling speedboat at fishing ang isa sa mga paborito niyang gawain dito. Maraming puno sa likod ng kanyang bahay na gawa rin mismo sa mga puno at kawayan, kaya marerelax ka talaga sa nature vibe nito. Malawak ang dining area nito at may balcony kung saan tanaw ang napakagandang view at perfect sa mga reunion. Piolo Pascual. Ang veteranong aktor ay bumili ng 2 property sa Mabini, Batangas. Ang isa ay nasa beachfront na kanyang private space. Ang isa naman ay nasa mas mataas na bahagi at ito rin ay kanyang pinaganda upang matirhan ng kanyang ina. Kaya ito rin ang ating sisilipin. Mayroon itong indoor gym kung saan siya nagwo-workout at nagpa-practice ng boxing at kickboxing. Banding nilang mag-ina ang pagtatanim ng magagandang halaman, gulay na makakain at pag-aalaga ng mga manok. Masarap mag-swimming sa kanilang infinity pool kung saan tanaw ang karagatan, kabundukan
at ang Oriental Mindoro. Derek Ramsey. Ang kanyang beach house na ipinagawa taong 2013 ay matatagpuan sa San Vicente, Palawan, kung saan nagmamay-ari ang kanyang pamilya ng 2 isla. Napakagandang tignan ng harapan ng bahay na gawa sa malalaking salamin at bakal, at ang loob naman nito ay puno ng mamahaling kagamitan. Malawak ang living area nito na pwedeng-pwede sa malalaking grupo, at moderno ang tema nito, ngunit mayroon pa ring Asian vibe. Mayroon itong 6 na maluluwang na kwarto, at mula sa kanilang dining area ay tanaw mo ang beach. Andy Eigenman. Siya ay dating aktres na umalis na sa buhay showbiz at nagsimulang magpatayo ng bahay sa Siargao noong 2019 at doon nanirahan kasama ang kanyang pamilya. Simpleng namumuhay sa isla si Andy kasama ang 3 niyang anak at asawang si Philmar na masusubaybayan mo sa kanilang YouTube channel na Happy Islanders. Parang modernong bahay kubo ang kanyang bahay na mayroong 2 palapag na gawa sa semento at ang bubong naman ito ay gawa sa nipa. Preskong tignan ang mga kwarto na mayroong mga balkonaheng nakaharap sa backyard. Sa ngayon ay unti-unti pa rin nilang itong tinatapos at balak daw nila itong gawing bed and breakfast. Alice Dixon. Sinabi niya na sa isla ng Boracay na siya naninirahan mula pa taong 2017 at nabanggit ng opisyal ng isang resort na kasal siya sa isa sa kanilang top executives. Matatandang nabatiko si Alice nang mag-celebrate ng kanyang birthday noong July 2018, panahong sarado ang isla sa mga hindi residente. Sa kanyang garahe ay makikita ang kanyang sasakyang van at ang kanyang motorsiklo na Yamaha Tri-City na mas madalas niyang gamit kagaya ng mga tao sa isla. Island resort vibe ang disenyo ng bahay at mayroon itong sariling swimming pool. Sa roof deck naman ay makikita ang napakagandang tanawin sa isla. Willie Revillame. Si Kuya Will ay bumili ng isang private beach resort sa Puerto Galera mula sa isang dayuhan noong December 2018. Liblib ang lugar na ito na nasa isang cove at hindi maalon ang dalampasigan sa parteng ito. Kasalukuyan niyang pinapaganda ang property na ito kung saan na rin nakaangkla ang kanyang 2 yate. Gamit niya naman ang kanyang mga helicopter kapag pumupunta rito. Mayroon ng mga gusaling nakatayo sa bangin at harap ng beach at dinadagdagan pa ito. Ang jet ski, kayak, paddleboard at speedboat ay ilan lang sa mga aktibidad na ma-e-enjoy rito. Hindi pang habang buhay ang showbiz, kaya naman siyam sa mga kilalang artista ang napiling magnegosyo ng beach resort. Sino-sino sila? Malamang ay nananabik ka na rin magtampisaw sa beach, gumala at mag-relax kasama ang mga kaibigan at pamilya. Ngunit ngayong mahirap ang mag-travel dahil sa banta ng pandemya, ay samahan niyo muna akong pasyalan ang mga beach resort na pagmamay-ari ng mga artista. Manny Pacquiao. Siya ang nagmamay-ari ng Pacman Beach Resort na matatagpuan sa Maasim, Sarangani Province. Ito ay pangmasang pasyalan dahil ang entrance fee ng adults dito ay 50 pesos lang at 30 pesos naman para sa kids. Marami ring water sports na pwedeng ma-enjoy dito kagaya ng kayak, jet ski, banana boat at mayroon ding diving courses. Pwede ring mag-overnight sa mga cottage at villas na swak sa budget ng pamilya. Heart Evangelista. Siya ay co-owner ng Harlan Beach Resort na matatagpuan sa Station 0 ng Boracay Island sa Malay Aklan. Matapos ang 24 years na pagtatrabaho sa mundo ng showbiz, ay nais naman ni Heart na mag-invest sa negosyo. Kaya naitayo ang bagong Balinese-inspired beach resort na ito. Mayroon lamang itong 4 na villas at isang infinity pool. Kahoy ang ginamit sa interior design nito, kaya mararamdaman mo talaga ang nature vibes. Naka 50% off sila ngayon dahil sa pandemya, kaya nagsisimula ang presyo ng isang villa sa 12,500 pesos at pwede mong rentahan ang buong resort ng 50,000 pesos bawat gabi.
Iza Calzado. Siya ay co-owner ng The Tides Hotel na matatagpuan sa Station 2 ng Boracay Island sa Malay, Aklan. Ang modern boutique hotel na ito na mayroong 60 air-conditioned rooms ay nagbukas taong 2007. Isa itong 4-star hotel na may sariling fitness gym, spa, restaurant, roof deck bar at swimming pool. Kasama na sa binabayaran ang daily breakfast buffet at noong wala pang pandemya ay tambayan ng mga party lovers ang sky bar nito at lagi itong puno tuwing weekend. Gerald Anderson. Ang kontrobersyal na aktor ang nagmamay-ari ng Hayati Private Resort na matatagpuan sa Botolan, Zambales. Ang buong exclusive resort ay pwedeng ma-enjoy ng buong araw sa halagang 30,000 pesos at may kapasidad na 20 katao. Lahat ng mga kwarto rito ay air-conditioned at mayroon ding heated spa, cabana, bar area, kitchen area at bonfire area. Para naman sa activities ay maaari ring gamitan ng mga bike, kayak, billiard table, infinity pool, basketball court at gym. Madalas itong tambayan ni Gerald tuwing pahinga sa trabaho o magbabakasyon kasama ang mga kaibigan. Glyza De Castro. Siyang may-ari ng bed and breakfast na Casa Galura na matatagpuan sa Baler, Aurora. Baler ang birthplace of Philippine surfing, kaya naman dito siya nagtayo ng negosyo dahil paboritong destinasyon niya ang beach at mahilig rin siya sa surfing. Hostel type ang kanyang property na ito at mayroong 4 na double deck sa bawat kwarto at kasya ang 8 tao. Mayroon din itong workout area at sariling swimming pool. Chris Chu. Ang pamilya ni Chris Chu ang nagmamay-ari ng isang beach resort na Discovery Shores na matatagpuan sa Station 1 ng Boracay Island. Ang luxury resort na ito ay mayroong 99 na maluluwang na kwarto at isa sa mga pinakamamahaling hotel sa Boracay. Medyo may kamahalan man dahil ang pinakamurang room dito ay aabot sa 17,000 pesos bawat gabi ay binabalik-balikan pa rin ito ng mga turista dahil bukod sa napakaganda ng resort ay maganda rin ang serbisyo ng kanilang mga empleyado. Makakapag-relax ka sa kanilang wellness spa, makakapag-workout sa fitness center at mai-enjoy mo ang view habang nakatambay sa roof lounge. Mayroon din silang swimming pool, 2 restaurants, bar at meeting rooms para sa mga events. Robin De Rosa at Maffy Soler. Ang 90s celebrity couple ang may-ari at nagpapatakbo ng Soler Sea Resort na matatagpuan sa Balayan, Batangas. Batangas ang paboritong weekend getaway destination ng mga taga Metro Manila. Kaya naman magandang lokasyon ito na mararating mo matapos ang 3 oras na biyahe. Ang kanilang property ay binubuo ng mga bungalow houses na swak para sa mga pamilya at mayroon ding videoke na hilig ng mga Pinoy lalo na pag may mga selebrasyon. Masarap ding mag-relax sa kanilang infinity pool na may mga puno ng niyog sa tabi at mayroong hagdan para sa direct access sa beach. Katrina Halili. Ang sexy actress ang siyang nagtayo ng Palauyo Dive Resort sa El Nido, Palawan na kabilang sa mga paboritong destinasyon sa bansa. Ito ay isang simpleng 1-star resort na mayroong air-conditioned rooms at private balcony. Mayroong free wifi, bar at available na continental breakfast sa kanilang dining area. Sikat ang El Nido sa magagandang tanawin sa ilalim ng karagatan, kaya naman mayroon din silang scuba diving lessons. Makakabili ka rin ng diving gears at equipment sa kanilang dive shop. Nabighani si Katrina sa lugar na ito, kaya naman dito rin siya bumili ng farm na may lawak na 15 hectares at nagpatayo rin siya ng bahay bakasyunan. Don Zulueta. Ang veteranang aktres at asawa niyang politiko na si Antonio Lagdameo Jr. ang may-ari ng luxury resort na Pearl Farm Beach Resort na matatagpuan sa Davao City. Maldives ang experience dito dahil ang kanilang mga villa ay nakatayo sa dagat
na ang ilan ay nasa Samal Island at ang iba naman ay nasa kanilang private island na Malipano Island. May dalawang swimming pool na pwede mong pagpilian. Ang isa ay napaliligiran ng mga puno at ang isa naman ay infinity pool kung saan tanaw rin ang Mount Apo. Marami ring water activities na pwedeng gawin kagaya ng jet ski, flyboard, banana boat at sa mga mahilig mag freedive ay makikita mo rito ang magagandang corals at giant clams. Ang pinakamurang room dito para sa 2 tao ay 15,000 pesos. Kasama na dyan ang boat ride, pagpunta at pag-alis sa resort at full board meals. Talaga namang nakakasabik pumunta ng beach dahil sa magagandang resort na ito. Alin sa mga ito ang gusto mong puntahan? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At laging isa-isip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas